Okay, good morning everyone. Good morning, Teacher Pem. Okay, so for this day, I am going to discuss about financial literacy. Okay, so familiar mo sa financial literacy? Wala no? So kinahanglan ang bata makatod. So nag-anam ko diri og printouts. So mao ni siya. Let's start. So mao ni siya ang first page, financial literacy. Okay, so as we go along, ako explain each so that mag-gets na ninyo unsa man ang pasabot aning financial literacy. Okay, let's start here. So please read all. Financial literacy. Financial literacy means being smart about money. It's like having a guide that shows you how to save, spend, and use your money wisely. Okay, so pasabot diyan na ang financial literacy ang pag-bright sa atong hunahuna, unsaon nato paggasto ang atong kwarta, unsaon nato paggamit ang atong kwarta, unsaon nato pagtigom ang atong kwarta, magbinayis ta sa paggunit sa kwarta. Mao din na ang financial literacy. Okay, so ari ta diri, proceed ta diri sa next page. Okay, proceed, basa guys. Why kids struggle to save? Okay, so number 1, Literacy. number 2, Impulse spending. number 3, Peer pressure. number 4. Lacking parental guidance. Okay, so ngano daw ang bata, usa ka bata kay maglisod sa pagtigom, ngano man. Okay, so number 1, maglisod siya sa pagtigom tungod kay wala siya kaalam, wala siya kahibalo unsaon pagtigom og kwarta. Sunod, ang number 2, impulse spending. Okay? Subot pasabot ana niya, sige la gasto, bisag dili needed, bisag dili importante, hara gyud sa paggasto. Okay? Then peer pressure. When we say peer pressure, kanang impluwensyahan mo sa inyong mga amigo, mga amiga nga, mamalita adto, mamalita makaon, mamalita og bisag unsa, no? So mao na siya ang mga reasons. And for number 4, lacking parental guidance. So, ang inyong mga parents is busy man, so dili kay sila ninyo ka guide or ka-discuss nga dapat ang bata mag-save. So, mao na siya yung mga reasons nga no, ang bata mo struggle sa pag-save o kwarta. So, arita, proceed ta diri. Basa. Importance of saving. Okay? Importance of saving. So, mao ni siya ang importance of saving. So, basahan ninyo ang iyang reach goals. Reach goals. Saving helps you get things you really want, like future plans. Okay. So, mao ni siya ang mga rason nganong importante ang pagtigom. Okay, so number 1, naagud mo'y goals. Na may goals sa inyong kinabuhi. Okay, like kanang naaba mo'y mga future nga pangandoy, mga plano. Okay, sa umaabot. So, mao na siya yung mga reasons ngano kinahanglan magtigom ang usa ka bata. So, if naamoy ganahan makabot sa inyong future, like ganahan mo maka-eskwela pohon o kung sa man ganahan yung kurso, so mas maayo nga nay inipusan aron pohon na ay makuot gasto sa eskwelahan. Okay, kini na pod. Emergency fund. Okay, emergency fund. Basaha diri. When unexpected problems comes, it's good to have something to get. Okay, so kung importansya lang sa pagtigom ang hisgutan, inyo sa inyong duman nga gamit kay na siya sa emergency fund kay dili man na nato mahibalaan kung sa mahitabo ang emergency, no, kalit-kalit na siya mao ni gitawag siya emergency. So unexpected problems siya, wala nato damha nga naabot. So if in case may tabo man gani na naatay makuot, so usap po na siya ka reason nga nang importante ang magtigom. Ari na pud ta timan-in ninyo ha. So ang akong discussion is dapat inyo sa i-apply sa inyong kinabuhi, dili kay nagbasa-basa ra ta diri, no, dili kay mag-impulse buying ang bata or mag-peer pressure. So dapat inyo ni i-keep in mind o i-apply ninyo para dili mo kanang mapigihan if naamoy needed paliton or na mga emergency or important nga gamitanan sa kwarta. Okay, diri na po ta.
Learn to be responsible. Okay. Saving teaches you to be responsible with your money. Okay, so kamo mga bata nga dapat makat-on mahimong responsable sa pagtigom sa kwarta. No? Kay bawo naman mo unsay mga importansya sa pagtigom. So dapat maghimo mong responsable nga bata. Ug kamo sad nga nagkat-on og tigom, mahimo mong responsible nga bata tungod kay doon mo panlantaw. Doon mo panlantaw sa inyong kaugalingon nga di ay inana di kay importante ang magtigom og kwarta. Dili ihog sa kompyuteran ha. Oh, smiling kay siya. Okay, impulse buying. Arita, continue ta ari guys. Okay. Feel proud. When you see your savings grow, it makes you feel proud of what you can do. Okay. So, but pasabot ana, mura mo ma-proud sa inyong kaugalingon nga bisan sa gagmay-gagmay yung tigom, bisan piso-piso pa na siya, malipay mo nga, ay, wali mo damha nga, nidaghan na di ang sulod sa imong alkansiya or sa imong savings. Tinuod dili. Oh, basta gagmay-gagmay, bisan piso-piso lang ang imong ihuga na, maabot yung higayon nga mudaghan na siya. So, feel proud yun mo nga makita nga nag-worth it ang inyong pagpaningkamot sa pagtigom. Kaya ni grow man ang piso-piso. So, mao na siya important sa saving ha. Okay, class. So, this day, I will also tackle about the good mindset for kids as well as good mindset for the teenager. So, kaisi mga bata, dapat ma-aware ta kung saan ang strong mind and positive thinking. No? So, arito sa chapter 2, since last class meeting is we discussed all about chapter 1. So, arito sa chapter 2. Proceed to sa chapter 2. Okay, so akong basahon ha. Building blocks of positivity. Letter A, knowing yourself. Knowing yourself is like being the captain of your own ship. It's about understanding who you are, what you like, and what makes you unique. Just like knowing your favorite color or your favorite food, knowing yourself means knowing what makes you happy, sad, or excited. So, knowing yourself meaning to say, sama daw sa kamo kapitan sa barko. Kapitan, mura bro, kapitan sa barko, tungod kay inyong ginsabtan, unsa mo, si kinsa mo, unsa inyong uniqueness, unsa inyong talent, skills nga naa ninyo. Amura joy mas nakaila sa inyong kaugalingon. So, sama mo sa kapitan sa barko, di ba? Ang kapitan sa barko is dapat aware din siya unsay sulod sa barko, asa ang pasikot-sikot sa barko, asa dapit ang kanang pangkuan, kanang sa tawagan na mga passenger seats, ang mga machines or something like inana no. So mausad mo, kaila mo sa inyong kaugalingon and what you like, sa inyong ganahan, what makes you unique, as well as who you are. Okay, so arita diri sa embracing challenges. So imagine if everything was super easy all the time. It might be fun for a while, but wouldn't learn much, would we? Embracing challenges means being brave and not giving up when things get tough. It's like climbing a mountain. You might stumble along the way, but when you reach the top, you feel on the top of the world. So buto sabot aning embracing challenges. Dili pwede nga puros lang kalipay nga walay pagsuway sa kinabuhi. Kay kung puros lang kalipay og lulinghaya og hayahay rata, kung saan man nato pagkaton. Hinumdumi ninyo nga ang mga pagsuway sa inyong kinabuhi mao ni nagpaligpo ninyo para makaton mo. Para makaton mo nga dapat di ay naniun mao din ni siya nakatunan ako tungod sa kalisod sa pag-eskwela. Di ba lisod biya mag-eskwela di lalim no? Kapoy uwan init katong gisagubang tapos dagahan og mga assignments, ng mga performance tasks, nya mga kanang quiz pa, nya mag-test pa jud no. So dili lalim. So bisan pa man ana sa mga challenges ana, ato siyang gi-embrace ug dito ta nakaton. Di ba karon? Di pa na you focus in the good stuff instead of worrying about what you don't have. It's like filling your heart with happiness and gratitude, which can make even the toughest days feel a little brighter. Okay, so dapat magpasalamaton gihapon ta. No, kay bisan pa man daw sa kung atong naon is
dili man makatabang ang magbalakat ag maayo. So dapat ang bata na positive thinking or meaning to say positibo ang panghunahuna. Dili dali ma-discourage, no? Atong hunahunahon nga kanang mga challenges is part na sa life. Unya dili makatabang nato ang mabalaka. Dapat atong buhaton is dapat magunahuna ta og unsa kay kaayuhan nga pwede natong mabuhat. Oh, kasi tawag na resilient ta. Resilient, when we say resilient, mo overcome ta sa mga challenges. Dali na ta maka-recover ba? Okay, nana, so being thankful. Actually, Filipinos are kay kuan, resilient. Kay bisan pag na mga pagsuway, mukatawa lang ni kahuman no. Bisan pag bagyo ni kahuman ana daghang kay mga kuan, mga mukuan dahil manimbasog dahil mangita siya panginabuhian, mangita siya pamaagi. So that is positive thinking. Bouncing back. When you bounce back from challenges or setbacks, you don't let them bring you down. Instead, you learn from them and keep moving forward with a positive attitude. So, maorga po niya ang bouncing back. Sama mo sa usa ka bula, nga dili lang mo magpabilin dito sa ubos, mubalik mo pataas. So, nana na siya ng bouncing. So, even though nga nagi time nga mo down ta, so being strong and resilient bakong tagbalik like a bouncing ball, bouncing back. Okay? Okay, that's all for the chapter 2 for the kids mindset. So i-apply ninyo sa inyong life ha. Sa study room, ang mga bata is ang tumuog tuyo magtuon. Di kagabi dili in taon magkiat mga manoy mga manang. Ha? Sige magtabi, ni gawa sa study room mura mo na kuan. Mura mo tawag ana, nakabuhistoril. Ha, magpundo. So may kanang kuan, diba? Ni ari ta sa study room kay mag-study, dili magkiat. Ari na buta sa mga high school ha, Maminaw High School. O ni atong topic. So manaman mo sa mindset no. So ang mindset ato is unsa gito tawag atong mindset before? Atay atong leksyon ato sa chapter 1, 2 mindset. The fixed and the growth mindset. O, kinsa may maka-recall ato about growth mindset and fixed mindset. Masaman to siya guys. Okay, so when we say ali dala ha, kinsa na-discussan ako atong growth mindset. Now, let's have the chapter 2, spotting negative thoughts for the teenagers. So we have here catching the unfriendly voices in your head. Those are what we call negative thoughts, and they can sneak up on you when you least expect it. But don't worry, you're not alone. Everyone has them from time to time. So, doon na gihigayon di nato ikalimod nga usahay nagi mga negative sa atong una-una no. Di man siya tanan positive ang atong una-una, na mga negatibo nga una. But do not worry kay tungod dili lang kay kamura ang naka-experience each of you makatry og mga negative thoughts. Magkabalaka sa una-una ba na kay kabalaka, negatibo og mga pangunahuna. Okay, so ato ni siyang i-recognize here. So recognizing when you're being your own worst critic. Sometimes we can be our own worst enemies. We criticize ourselves, doubt our abilities, and put ourselves down. Okay, so mo na to siya. Usahay kita mismo sa atong kagalingon, kita ang worst enemy mismo sa atong kagalingon. Ngano? Kaya usahay manggod mo unang-una mag-doubt sa atong kagalingon nga ay di na ko kaya. Ay kanang wala ko talent ani. Sila sa lang kay bright man sila kami kay bugo man. Sa na ba mga negative thoughts din na siya nga nagkritik na kasi mong kagalingon. Imo nang gi-judge ang imong kagalingon. Remember to be positive because each of you is na mo own uniqueness, na mo own talent, no? So don't compare yourself to others. Okay? Doon na mo may gift ng gihatag sa Ginoo nga kamuray na sayod wa pa ninyo gi-develop, no? As you go along, kay bata pa man mo, makakapon mo, anag maayo. May bawaan ninyo nga, ay kana, may di kay ka sa drawing, ay may di kay ka sa cartoon editing, ana, may ba di kay sa kanang animation, may nana, di ka high school nyo, maka-gain mo, anag knowledge, ha? Naidaghan strand, okay. Arita diri, figuring out why you feel the way you do. So, the next time you catch yourself thinking negatively, take a step back and ask yourself, what I am really feeling? Why am
thinking this way. And most importantly, is this thought really true? Remember, you have the power to challenge those negative thoughts and choose a more positive and empowering mindset. So meaning to say, anak, kamo rin yung nagdasin yung kagalingon. Kamo'y nag-control sa munabila sa sakyanan. Depende na ninyo sa inyong pag-unahuna. If negative mo, negative rin yun ang mga gawa sa inyong binuhatan. But if positive rin yung nahuna, so positive sa damo gawas, no? So kamo di ay ang dunay control sa inyong kagalingon. So be positive as always. No, dili magtinapon ang usa ka bata, isip usa ka estudyante. Ni kamot, ha? Dayon, di pareha ni asan to sa Janak the Great. Wala sa Janak the Great. Kuan. Sana, tinggon ang okay, students. So we cannot deny the fact that atong weather karon is grabe jud kaayo kainit, and in case of emergency dili na tumatag-an nga nay sunog. So each of you is responsible enough nga makat-on ang saon pag gamit sa ato ang fire extinguisher. Pwede kay ni nato magamit in case of emergency, dili matag-an ang panahon simbako lang in town, no? But maayo ang bata andam ug makaton ani, no? Okay, so here, saon nato paggamit atong fire extinguisher. So ato ni siya i-pull out here. Okay? Ay ato ipunting sa kayo, but also kini siya tangon taning pin. Dayon ato i-press. O nana lang siya, then ato iuyon sa hangin. Dili nato ikontra sa hangin, kay kung ato ikontra sa hangin is ari na nato padung ang asop. Sana ang buga sa fire extinguisher, so dili against sa hangin, ha. So dapat uyon siya. Ang bata is dapat dili maratol. Pwede kay ni nato gamiton. Kauna ni nato diri sa study room si bako lang palayo pito kalawd, no? So inaneon paggamit ang ato ang fire extinguisher. Mao ni siya ang mga guide here unsaon pag-operate. So tanawa, hold upright, remove safety pin. So na-remove na kini siya, mao ni siya ang pino. Tangtango na siya. Tanawa, stand back, aim nozzle at base of fire. So dapat ipunting jud nimo ang nozzle, ipunting jud nimo asa dapit ang kayo. Squeeze lever, sweep side to side. So pwede nimo siya iana if in case dako ang kayo katagwa. Pwede nimo siya kanang squeeze or i-sweep side to side. Okay? So mao ni siya ang mga guide unsaon pag-operate di ay sa atong fire extinguisher. So here in study room, dili ni nato kanang labtan, ha, dili tangtangon, ato ni i-monitor diri if sakto ba ang gauge. Okay, mao ni siya ang gauge. So diri overcharge siya, diri recharge. So sakto ra kaayo ang atong gauge, which is the normal. So ang akong buhaton ani usually is ako siyang i-shake aron dili siya mulugdang. Dili siya mulugdang sa ilalom, guys, no? So ako siyang uyugon, ana. Kay ngano kung dili ni nato siya i-shake di ay malugdang siya sa ilawom, dili na nato siya magamit simbako. So mauna ako gini siyang inganaon. Usually sa usa ka semana ingani ko siya. Okay? So dili ni duwa-duaan hilabtan sa study room, ha. Ato kaning ampingan kay in case of emergency pwede niyo na to magamit. Kay init kaayo ang panahon karon. Okay, nakasabot ra? O, sayon ra man ni, ha, dili maratol ang bata, ha. In case of emergency, pwede ra kaayo ni nato magamit. Okay. Okay, students. So, we are now tackling about the awareness of teenage pregnancy for the sex education. So what is teenage pregnancy? The early pregnancy is that pregnancy that occurs in girls, teenagers. From the puberty, it begins the process of physical changes that turns the girl into an adult capable of sexual reproduction. This does not mean that the girl is ready to be a mother. So, when we talk about teenage pregnancy, mahitungod kuno ni siya sa pagmabdus ug sayos sa mga kabatan-unan karon. So, di ba, as you as a kanang mga teenager karon, syempre nag-encounter mo og puberty. When we say puberty, na yung mga process which is na inyong physical changes or na kabaguhan sa inyong physical nga lawas. Okay? And also, ang sama ninyo is dugo na mo, capable na mo ana og sexual reproduction.
but dili na nagpasabot nga ready na mo mahimong inahan, no? So dapat you will be mindful nga dapat na-adyo mo set ninyo ang boundaries as well as i-priority gid ninyo ang inyong future, no? So dili jud magmabdos og sayo. Okay, so arita sa statistical findings in the Philippines. So 1 in 10 young Filipino women ages 15 to 19 is already a mother or pregnant with first child. So sa statistical findings sa Pilipinas, sa napo ka bata, batanon na ay usa nga mamabdos nga og sayo nya mahimong mama. So dili lalim ang risgo ug responsibility if mag-anak ta og sayo. So dako siya responsibilidad ug risko kay siya financially and emotionally, no, and physically. Mausab daghan mga changes nga mahitabo which is challenging ug problems jud ang mahitabo if in that case nga mag-engage ta og early pregnancy. So causes of teenage pregnancy may include, okay, so teenagers in their younger years are misled by peer pressure. So mao ni mga reason ngano nga mga mabdos og sayo. Okay, so ang una is mag-uban-uban sa mga barkada, matintal o magalgal. Okay? Samot na jud ka na maglaag og gabi, maginom-inom, no? Then let's have this. Teenagers desire emotional support from others and they find that the opposite sex is ideal for this. Kanang nahinahanglan sila emotional support nga wala nila nakita silang pamilya, nya adto nila pangitaon nga to silang uyab. Nya sila ilang uyab boy makasulbad silang gipangita nga pagmahal. Di ay kabuangan ra pud di ay siya, no? Mao na reason. Nya misuse of alcohol and drugs. So if ang bata kaya mga teenager masigi inom-inom or mag-drugs o so mas kuan sila kanang kuan kay nang pangunahuna sa sex or something like kanang mag-uban-uban magbarkada sa laki, no, nga mag-inom-inom, so mao na siya mamabdos. Sunod, the role of social media and the internet in this situation is not favorable as it is unconcerned about young adults' well-being. So usahay kining social media na si negative impact because naamogoy mga salida nga dili para sa mga bata nga makita, like mga na katong mga sexual nga salida, no. So naiuban nga mga lalaki mananaw-anan niya mauna kamo na mga batan-o na mapraktisan nana. So magbantay. So mao na akong gi-inspired ta mo what do you call that one, gi-advisean ta mo nga set your boundaries, i-priority ang inyong kaugmaon, priority your goals. Isip usa ka student dapat mag-focus sa mo, then maabot ra na higayon magminyo ra gid mo but kanang inyo sa i-set ang boundaries na naa sa inyong kaugmaon. So mao siya ang mga common risk factors if namabdos. Number 1, lack of goals for the future. So wala na mo'y goals sa inyong future mo, wala na. Okay? Number 2, poor school performance. So dili na mo makaato sa eskwelahan kay mabdos. Dili mo na pwede mo ato sa eskwelahan. Hindi pa eskwelahon. Okay? Next, dating at an early age. Poor pair relationships. So ang mga relationships is what do you call that one, kanang kuan na siya, ma-poor na siya in a way nga nanay magbuli nimo, sikahan na kasi imong mga jumega nga ala na mabdo siya sayo, mauna na mabdo sayo kasi ilaglaag ano na ba. So naay mga something nga ingon ana nga mga risk factors nga ato i-consider. So also sa relationships sa inyong friends, labaw na dyan ang relationship ninyo sa inyong family, sa inyong parents, kung saan nila ikasuti nila nga nagpa-eskwela sila sa inyo tapos mao na inyong nahitabo, no? So mga risk factors na siya ha. So kini siya is guide niya, dili niya akong own opinion but also kuan ni siya ako ring gi-discuss unsay nakasud-an niya. Number 5, family history at teenage pregnancies. And number 6, poor parental supervision. So, mao na to usahay, ang parents is tungod sa kabisi lagi sa pagpanginabuhian, ang mga anak is dili na close nila ang anak, nangita ng emotional support sa lain, especially sa opposite sex. Nga mao to, wala na sila supervision sa bata kay na busy naman sila. Then adto na nila pangitaon sa barkada ang kalingawan, ang lingaw-lingaw, no? Okay, so arita diri sa
symptoms of teenage pregnancy. So kung mabdos mo ni si mga simptomas, nausea, mood swings, food cravings, headaches. Students, I would like to instruct to you about your absences and lates. Okay? So dapat you will, what do you call that one? You will inform me if you got absences, if you got late. Liza, please do not be late ha. You must learn to manage your time. Okay? Dili magpalabi ang magsigig duwa. Okay? So tan-awon ang time ang bata is dapat makatun sa time. 'Di ba? In mathematics, we do have analog clock. So dapat ang bata mo tan-aw sa clock if time na ba to go in the study room. Not be late ha. Okay. So with regards of your absences, one time only naman tayo yung absences, no? Okay, so next time, you will inform me that you will be absent if naamoy mga valid reasons ra siya. Okay? So, with regards, ang valid reasons is if in case naglain siya din yung lawas, gilantan mo, na di nyo kaya mo ari sa study room, and what do you call that one? If na may mga activities sa schools na need mo perform, that is consider valid reasons why need mo nga excuse diri sa study room. But aside from that, dapat ang bata is know how to time management. Like Eliza, dili na ma-late Eliza ha. So manage sa time aron dili ma-late. Tan-aw sa clock nga before 30 minutes before the time, usually dapat mo ari na sa study room. Okay? So nagets ra? Okay, so i-inform ra ko ha if you want to be excused for valid reasons naman po siya. Ang dapat i-accept nako. But else, if not valid reason, is for absent should ang bata. So, fighting! Fighting. Okay, study hard ha. Dili magpabadlong sa school as well as here in the study room. Okay, so study hard and make progress every day. Okay, thank you everyone. Please apply all the discussions and teachings nga akong gitakal karon ha, as well as the advice karon with regards of lates and absences. Okay ra? Okay.